Paldong Paldo. O, Tagalogin naman natin ngayon para maintindihan ng karamihan. Pero I try my best, sinubukan ko maging maayos ang salita ng Tagalog. Paldong Paldo ngayon, bunga ng pamangal. Hindi ko po alam kung ano yung pamangal sa Tagalog, basta yung lumulutaw na mga niyog sa bunga ng baha. Bunga po pala, ay hindi pala bunga ng niyog, resulta po pala ng baha. Ang nyug na yan ay hindi po amin. Yan po ay pamangal ni Dudong. Yung lahat ng mga kapitbahay ko dito, dahil sa sitwasyon ng baha is hirap po talaga, dahil lalo na kapag wala kang naimbak na pagkain, is walang trabaho dahil may baha sa ilang araw na pagbuhos ng ulan, tapos walang trabaho, walang makain yung iba. Mas swerte yung iba na merong nakaimbak na pagkain. Ang gaya sa amin is medyo wala, kaya ang mga kapitbahay namin, nilalangoy nila at naghahanap sila ng mga nyog na lumalangoy, yung lumulutaw. Kasi hindi na yan kunin ng may-ari. Pag lumutaw yung nyog, hindi na yon pagmamay-ari ng lupa. Pwede na yung kunin ng mga taong namamangal. Yun ang trabaho nila. Hirap na hirap talaga akong magtagalog. Basta yung papasok sila, pwede silang anytime pumasok sa mga area na nakikita nila na lumulutaw yung mga nyog. Wala nang rights ang may-ari noon. Basta hindi pwedeng akyatin yung bunga ng nyog. Yung lumulutaw lang. Hindi ko alam kung ano yung lumutaw sa Tagalog. Basta lumulutaw ganyan, oh. Tapos, ibabangal nila. Basta, ilan ang ihikot nila. Parang crafting ang tawag dyan sa amin. Ilulubid nila yon para hindi yon magkahiwalay-hiwalay. Kaya gaya ng ganyan po, nakabilog siya dahil iniimbak nila at langoy nila. Kawawa yung iba naming mga kapitbahay, yung namamangal, tapos gihikot na, tapos magkabulag-bulag yung mga linyog na yan. Yan na po ng langoy yun. Tapos malalim na po yung tubig, lagpas tao na po yung tubig. Medyo mahirap na po talaga. Yun po sinasabi ko, talagang buwis buhay po talaga ang mamangal dito sa aming lugar. Bawat bilog na mga nyog dyan na nakalubid is may kanya-kanya po yung may-ari. Gaya po yung nakita ninyo is may kanya-kanya pong may-ari yan. Gaya kay Dudong, meron din yung sa mga ibang kapitbahay namin. Samantalang kami is nanonood na lang kami sa ginagawa nila dahil hindi po talaga kami marunong lumangoy nila kay Sibyo. Kaya nanonood lang kami sa ginagawa nila. Kung merong pwedeng may tulong, tutulong na lang kami. Pero natatakot talaga ako pag natinitingnan ko kung gaya ng ganyan yung kalalim na po ang tubig is talagang super buwis buhay po talaga. Nagkakapira ka pero hindi mo siguro yung buhay mo. Makakuha ka ng nyog pero hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo dahil nandyan po lahat ng klase, iba't ibang klaseng hayop na nakikita ninyo na nandyan sa gitna ng kanyugan sa kalubinan. Nandyan po lahat ng iba't ibang klase ng hayop gaya ng ahas, uhipan, mga insekto, mga mitas, mga hantik at marami pa po talagang iba, no? Yung ibang kapitbahay namin dito is may sarili silang bangka nakareserba tuwing bumabaha, kaya medyo mas swerte sila dahil meron silang bangka na anytime pwede silang pumasok sa mga farm na para mag-ipon ng mga niyog. At pwede rin silang mag-rescue kung merong nasa loob na hindi pa nakalabas tapos malalim na ang tubig. Tumingala ka sa langit tapos nakita mong lumabas si Bahaghari. Ayan, ibig sabihin may bukas, may pag-asa pa kami. Hindi man meron man kaming hinaharap ngayon na pagsubok sa buhay gaya nitong baha. Isa lang itong pagsubok na dadaan sa buhay namin. Mahirap man ang sitwasyon, gipit man sa ngayon, pero bukas may pag-asa pa rin. Kaya pumunta naman kami doon sa unahan, doon na sa aming area. Yung nakikita ninyo dyan sa kabila na area is dyan po yung amin. Hindi pa nakapasok yung tubig. Yung dito naman sa harap is medyo malalim na. Yun kasi ang binabantayan namin, baka umawas, tapos pupunta na doon sa kabok yung tubig. Yung aapaw sa kalsada. Pag umapaw sa kalsada, papasok talaga yan dyan sa area namin. Habang sa pagsorbi-sorbi namin nila kay Sibyo, nakita namin si Dudong na nakihirapan na siya sa kanyang crafting o namangal na mga niyog. Kaya sabi namin kay Dudong, tapon niya dito sa ibabaw dahil wala siyang madaanan. Nahirapan na si Dudong. Nakapatong lang yung isang paa niya sa semento pero malalim na yan. Ito ang kanyang mga pamilya. Nandito rin sa ibabaw na naghihintay sa kanya. Kaya to the rescue kami dito sa ibabaw para tulungan namin si Dudong sa kanyang mga naipon na mga niyog. Siyempre, malakas si Dudong sa amin Baka mamaya pag pinagbili na niya yung mga niyog niya, di baka mabigyan tayo dyan ng konting blessing. Kapal ng mukha ni Selen. Kaya ito, hirap na talaga si Dudong tapos nanginginig na siya sa lamig. Kaya sabi namin, itapon na niyang lubid dito para hilain namin yung kanyang mga naipon na mga niyog. Kaya ayan, hila to the max talagang ginawa namin dito para matulungan lang si Dudong. Kaya wala, ang naisipan na namin gawin is ihikot sa lubot sa single motor yung naipon na yung PC para hilain ng motor. Pwede ba yun? Baka hilain ng motor pababa. Pero try namin sinubukan para matulungan si Dudong kasi wala talagang ibang madaanan si Dudong. Mas malayo kasi kung doon pa siya sa kabila dadaan. Tapos mataas yung semento, walang hagdanan. Kaya tapos si Dudong marami ng kagat na mga hantik sa kanyang likod. Ating masyado na. Kaya tinulungan namin siyang maiahon yung kanyang mga naipon na mga niyog dahil ito lang talaga ang kaya namin itulong sa kanya. Ito po yung buhay namin dito sa panahon ng baha, yung sitwasyon namin. Talagang mahirap po talaga. Kulang kami sa pagkain, kulang sa tubig, kailangan namin i-save. Lalo na yung mga alaga naming hayop, yung mga tanim namin, kailangan namin i-save, bantayan. Tapos walang trabaho dahil baha. Kaya maghihintay na naman kami na mahubas ang baha para nahanap po may trabaho. Oo na, pero medyo sagol-sagol na ang Tagalog at Bisaya din kapita. Kaya yung naahon na yung mga niyog, ng mga niyog is ready to bunot na yan ni Dudong. Tapos pwede na yung ibenta. Nag-aabang na lang kami nung dadaan yung truck dahil meron daw komprador. Kaso
kaso medyo mura lang ang kuha nila sa ngayon. 10 pesos lang daw yung kuha nila. Pero sabi ko kay Dodong, kung ibenta namin doon sa aming dating suki, medyo mahirapan kami sa pagsakay sa motor. Dahil wala talaga kaming mga sako, puro punit yung mga sako namin. Kaya wala kaming choice. Kung i-tricycle namin, mag-clippy pa si Dodong. Kaya ang ginawa namin, pinara na lang namin yung malaking truck at ibininta na lang. Okay na yun dong 10 pesos. Kaya ayon, tumimbang yung nyog ni Dodong ng 178 kilos. Paldong-paldo si Dodong, meron na siyang pambili ng bigas. Yan po ang kwento ko ngayon sa araw na ito is medyo masaya na mahirap, pero lumalaban pa rin kaming mga mahihirap na mayaman sa pagmamahal. This is it. Thank you for watching. Sis Willing po ito. I love you, Purot. Mama.